Naku, Gerald, matutuwa si Jay kapag nalaman niya nandito ko ngayon. Talaga ho, tagal ko nga ang dinadalo dito eh. Ayan na! Jay, ba to? Ang laki mo na! Miss na miss ka na niyang pinsan mo. Laging tinatanong sa akin kung kailan ka dadalaw dito. Ay, talaga ho. Ano kuya, dito ka na ba? Ay, naku, hindi. Meron lang kaming seminar sa Maynila, kaya naisipan kong tumaan. Alam mo, mabuti nga nakapasok ka dyan. Eh, si Mikey, pinalad din makapasok sa ospital. Oo nga ho eh, kahit dati pa ako sa nursing school, talagang tandem na ho kami niyang si Mike. Pero mahaba rin ho yung hiring process. Kailangan pa ho namin sumama sa community immersion bago ho kami matanggap. Ay, naku si ate, alala, pirmin tawag sa akin, no? Ay naku po, pasensya no, talagang ganun ho yun. Kamusta yung immersion? Anong ginawa ninyo? First time ko pong pumunta ng Mindanao, pero mabuti, sabay po kami ng bago kong kaibigan. Nakita mo yun, Tol? Lawak ng pala yan, oh. Isipin mo, ganyan pa rin ang itsura ng Pilipinas kung hindi siguro tayo nasakop na ibang bansa, no? Sobra ka naman. Meron din kaya hindi magandang nagawa yung pananakop sa atin. Forced labor. Pero sa infrastructure, telecommunications, public utilities, pati na rin sa education, ang laking tulong kayo. Colegio de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Kinabisado ko na nasa Ustiak. Founded by the Dominicans in 1611. alam, no? Kaya nga naisip ko yung panahon ng kolonyalismo tsaka imperialismo. Hindi na rin masama eh, kasi lumawak yung isip ng mga tao tsaka pinagulit yung takbo ng mundo. Ay, colonial-minded ka na talaga. Uy, hindi ah. Tinan mo, dinala ng mga Kastila yung mga pagkain nila. Mga pananamit, bahay na bato, musika tsaka sining. Tsaka sa tagal ng pagsakop nila, hindi maiwasang hindi tayo maimpluwensyahan ng kultura nila eh, tsaka kung paano tayo mag-isip. Oo na. Tara na. Oh, ingat. Buti naman, nakarating na kayo. Kain po. Sige, kain lang na kain. Pagkatapos niyan, sumunod na lang kayo doon. Kanina pa sila nagsimula eh. Kain po. O sige, salamat. Kumain na. Kain lang na kain. Kain po. Okay po sa lugar nyo, no? Nasa isang lugar ng simbahan, city hall, plaza, tsaka eskwela. Di ba ganyan naman ang panahon ng Kastila? Ganyan nila inayos ang lungsod sa atin. Magkakalapit ang mga estruktura sa isa't isa. At napapalibutan ito ng bahay ng mga tao. Mga taga-Maynila ba kayo? Opo, puro taga Maynila rin ho ba yung nasa training? Hindi naman, kasi yung isang nakausap ko taga Bacolod, yung isa naman taga Bicol. Buong Pilipinas talaga. Andy, matanong ko lang po. Hindi po ba magulo dito sa inyo? Dito sa Misamis, hindi naman. Kasi po, parang pag sinabi nilang Mindanao, para kasing magulo eh. Sa ibang lugar siguro. Nakapunta na kayo sa ganun, auntie? Sa South, may peace forum akong pinuntahan. Ang ganda ng lugar. White sand. At ang mga prutas nila ron, ang tatamis. Pero magulo po. Hindi mo naman mararamdaman yung gulo. Pero dapat, nasa bahay ka na pagsapit ng alas 6. Proteksyon na rin. Pero alam mo, sayang talaga yung lugar. Kung tutuusin, pwede siyang gawing tourist site. Pero marami kasing kidnapan eh. Pati yung mga taga doon, kinikidnap. 500 lang ang ransom. 500? Pangklase, no? Sino na lang po yung pupunta kung marami mga kidnapan doon? Oo nga eh. Napakahirap ng buhay doon. Alam mo kung mahirap dito, siguro doble doon. Paano po yun? May mga tumutulong po ba? May mga NGOs naman na pumupunta ron. Kaya lang iba, hindi na sila nagtatagal kasi nga ang gulo ng lugar. Pero ang pinakakawawa doon, yung mga bata. International NGO yan, di ba? Opo. Maganda nga po kasi maraming exchange of ideas. Good morning. According to the National Statistics and Coordinating Board, 19 of the 25 provinces in Mindanao are part of the 44 poorest provinces in the entire country. Out of all of the provinces in the entire country, 19 of the poorest ones are right here. Despite the richness and the gift and the agricultural promise of Mindanao, right here we have most of the poor areas. Why is that? Why is an area that is so rich in agriculture
and have such a diversified area so poor. Most of the agricultural and fisheries export of the Philippines come from Mindanao. 100% of bananas, pineapple, and tuna exports come from this region, and more than half of the country's mineral and forest resources are here. Why is that? Does anybody know? I'll tell you. Because 70% of all of the people that work the agricultural land, they don't own it. Nobody owns it. Not the people that need it the most. Our organization, we envision Mindanaoians all to have 5 basic things. 5 things. Every Mindanaoian can have access to food, water, shelter, healthcare, and education. We believe if you have these 5 things here, peace will be a reality. Hopefully, by the end of the week, you will be able to assess yourselves. Hopefully. And you will know in your hearts if this organization is really for you. At the end of the week, hopefully we'll get there. Thank you. Okay. Thank you, Mr. Stewart. Medyo maliit ang grupo natin ngayon. Kaya ang mangyayari, hahatiin natin ito sa 2. 4-4. Mamaya, ipapaskill ko kung sino yung magkakagrupo para sa community immersion. Miss Jane, lahat po ba kailangan mag-immersion? Oo. Bale, 4 sa isang community, pero isa lang sa bawat foster family. Bro, parang hindi ako komportable eh. May immersion pa pala. Ako din eh. Ano, uwi na tayo sa Manila? Hala, ano yun, ibabalik natin yung pamasahe sa kanila? Oo nga, no. Nahiya na kasi ako humingi kay nanay. Sa tagal ko ng volunteer nurse, kung sakasakali, ito yung unang trabaho na may sweldo. Ako din eh. Sige, bahala na. Medyo nahihiya din kasi ako makitulog sa ibang bahay. Ako din eh. Bale, kaya rin na lang natin to. Game? Sige. Ha? Dex, Cheryl. Hi. Hey guys, join me. Come on. Let's see. Stuart, nice to meet you. Hi, I'm Dex. How are you? I'm good. Have a seat. Come on. So, are you guys excited for the community work? It's okay. Imagine my anxiety when the organization assigned me here. I know what you're going through. Were you afraid? Well, somehow, yeah. With all the news about Mindanao, all the stuff that you see about it, yeah. I was afraid. But it's okay. It's okay. I love it here. I love the Philippine people. Filipinos are in my heart. They're very close to my heart. You guys are very close. Did you guys know that I spent some of my early teen years here? Ah, really? So, you know how to speak Filipino? Kaunti lang. Kaunti lang. Tagalog pala to. But I understand. I do understand. Yun naman pala eh. Salamat naman. You guys are funny. I like you guys. So, bakit ka bumalik ng Pilipinas? Well, I think it was because of an influential history teacher, I guess. She was really influential. If I had to guess, yeah. In the 15th and 16th centuries, the social, economic, religious, and scientific changes that had been taking place in Western Europe all came together to bring about an era of worldwide expansion and exploration. The reason for exploration? Wealth, land, and power. Break the Arab-Venetian trade monopoly. Spread Christianity. Adventure and exploration. Improved ships and navigation. Advancement in navigation through education. Influential teacher? I can seem to make the right connection. Huh? They used to leave the world with you helping the Filipinos. Well, maybe it's because of the awareness she brought. Do you know what I mean by that? Awareness of it? The reality that one way or another,
people are hurt through colonization. Myself, I'm Filipino at heart, you know. It's probably why I love your people so much. You're a good man, Stuart. Thank you. Alam mo, buti ka pa. Kasi minsan kami mga Pilipino, wala kaming pakialam sa kapwa eh. Yeah. Tulad na lang dito. People have been making wrong decisions concerning the lives of the people of Mindanao. Really? How do you say so? I'm not really sure. What I think is our decision makers are not really taking their time to understand the real situation here in Mindanao. Okay, yeah, that makes sense. Yeah, I would agree with that. May mga videos na ginawa yung organization tungkol sa mga kondisyon ng mga tao dito. Mabuting panoorin nyo at magawa ng individual reflections. Sandali. Eto. Panoorin ninyo maigi. Nakakalungkot isipin na sa kabila ng malaking kontribusyon ng Mindanao para sa kabanang bayan ay maliit pa rin ang napupuntang budget para sa amin. Isipin na lamang natin na 10% lang ng pondo ang ibinibigay ng Department of Budget and Management. Malungkot. Pero kahit papaano'y nauunawaan tong ating pamahalaan. Kaya nga nananawagan ako sa mga kapwa ko mambabatas na isulong ang mga batas para sa pangangalaga ng likas na yaman at gayon din sa pagtatanggol sa aming karapatan. Gayon din naman para sa mga kababayan ko sa Mindanao. Hindi tayo maaring umasa lamang ng tulong sa pamahalaan. Dapat nating pag-ibayuhin ang paggamit ng sariling lakas at kakayahan. Pagtulungan natin ang pagpapanatili ng kapayapaan upang madali nating makamit ang kaunlaran. Ang problema sa community namin, matatalino at mahuhusay sana ang mga bata. Kaso hindi susuportahan ng tamang pasilidad. Kapos na kapos kasi ang budget na natatanggap namin galing sa pamahalaan. Mahirap po ang buhay. Wala kami ibang pinagkakakitaan. Pagsasaka lang. Pero kulang na kulang pa rin po dahil hindi naman sa amin ang lupa na sinasaka namin. Higit sa 2 dekada na ang Agrarian Reform Law. Pero tulad sa ibang bahagi ng bansa, marami sa mga mamamayan ng Mindanao ang walang sariling lupang sinasaka. Itong hindi pagkakapantay-pantayan ang sanhi ng gulo sa ating bansa. Kaya kung gusto talaga natin ng kapayapaan, kailangan tugunan natin ang problema ng kahirapan sa ating lipunan. Habang may ilang yumayaman dahil sa mga kinangkam na lupa, marami ang patuloy na naghihirap at nakararanas ng diskriminasyon sa aspeto ng relihiyon, kasarian, pamayanan, rehiyon, at marami pang iba. Sakit sa ulo ng usapan kanina, no? Tsaka ang gagaling ng mga kasama natin. Eh kasi sila, yun talaga yung trabaho nila. Ako nurse, ikaw nutritionist. Tsaka sila, tagal na sa mga advocacy work yung mga yan. Kaya alam na nila yung mga issue. Ang dami mga issue, no? Tsaka, ang dami kong hindi alam. Ay, nako ako din eh. Ay, maaga pa pala tayo bukas. Handa ka na ba? Di ko alam, tol. Bahala na. Oo nga. Bahala na si Batman. Ang dami niyong naranasan, no? Opo. Pumunta nga po kami sa isang tribal community. Nung una, medyo kinakabahan po ako pero sa huli, okay naman kasi marami talaga akong natutunan. Opo, salamat. Mang Diego, si Gerald po. Gandang araw po. Mang Diego. Sir, pasensya na kayo sa lugar namin, ha? No, tay. Okay lang po yun, tsaka huwag niyo po akong tawaging sir. Gerard, alam mo kasi, bihira lang ang mga bisita namin dito. Pero ngayon, teka, may nila pa. O paano? Maiwan na kita rito. Sige po. Salamat, auntie. Okay lang po. Salamat. Ingat po kayo. Sige. Halika, umupo muna tayo. Sige po, tay. Isa ang Pilipinas sa kakaunting bansang kumikilala sa karapatan ng mga indigenous people o IP kung tawagin. Ito ay sa pamamagitan ng Indigenous People's Rights Act o IPRA. Ngunit kahit may ganito, ang mga IP ay napapabayaan at nananatiling mahirap. Tay, matagal na po kayo dito. Oo, Gerald. Narinig nga pala ni Chief Tay na andito ka. Gusto ka niya makilala. Ando na siya sa kabilang bahay nakatira. Sige po, puntahan po natin.
Okay. Sir, nabanggit po sa akin ni Mang Diego na dati raw po kayo nakatira sa bundok. Oo, pero 10 taon na rin kaming nakatira dito sa community. Eh, paano po kayo nalipat dito? May mga dayuhang mamumuhunan ang naging interesado sa mga kakahuyan namin. Usap-usapan, binigyan permit ito ng gobyerno para makapaglaging. Tirahan po namin yun, kaya wala kami nagawa kundi ang lumaban. Payapa kaming mga tao, pero kailangan namin ipagtanggol kung ano ang amin. Mga sundalo mismo ang nagtatanggol sa mga dayuhan at kami yung nagiging kalaban. Dahil sa kaguluhang iyon, naghirap kami lalo. Nagkulang kami sa supply ng pagkain at gamot sa lugar namin. Ilang taon din iyon na naging napakahirap ang buhay. Parang walang nangyari, parang walang buhay na naibuwis. May paglaban lang namin ang karapatan namin mga mahihirap. Nay, nahihirapan na ako. Umuwi ka na, anak. Hindi po pwede kasi kailangan ko pong tapusin to, Nay. Pero kung ganyan naman... Kakayanin ko po, Nay. Mahirap siya pero sige, kakayanin ko po. Ano? Padalan ka namin ng ticket pa Manila? Hindi na po. Wag na po, Nay. Okay lang po. Anak, pag-isipan mo mabuti. Nag-aalala talaga ako sa'yo. Opo, Nay. Salamat, Nay. Ingat po kayo. I love you. Lotan Nossi ah! Oo nga eh. Kamusta? Okay naman, ikaw? Eto, naturuan ko na si nanay na magluto ng mga masusustansyang pagkain. Kasi medyo malnourished yung mga anak niya. Maawa ka talaga pag nakita mo sila. Tulong! Si Mang Diego! Inatake! Tulong! Uy! Dali! Diego! Diego! May gano'n po kalayo yung ospital dito? 3 oras mula dito. 3 oras wala na ubang iba, doktor, clinic. Kay Dr. Aguirre, mga 1.5 oras sa tricycle. Nay, Dex, kumuha na kayo ng tricycle tsaka kumuha kayo ng kahit anong tulong. Nakuha ng tricycle sa ganitong oras. Diyos ko, tulungan niyo po si Diego para gawa niyo na. Salamat, Gerald. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Naku, Tay, wala po yun. Tsaka, simpleng CPR lang po yung ginawa ko para ma-revive po kayo. Naku, ano ka ba, Gerald? Kung di dahil sa'yo, baka naman na asawa ko. Eh, kahit sino naman po yung nasa posisyon ko, yun din po yung gagawin. Tay, sa susunod, huwag kang masyadong magpapagod, ha? Para hindi tumaas yung presyon mo. Sige, anak. Maraming salamat ulit. Wala pong ano man, Tay. Naisip ko lang po, yung nangyari dati, nangyayari po ngayon sa Mindanao. Ano nangyayari dati? Yung panahon po ng Kastila, yung dahilan kung bakit po nila tayo sinako. Bakit nga po? Eh kasi, naghanap sila kasi ng raw materials at ng pagbibenta ng kanilang finished products. Yung raw materials, nakuha nila sa atin ng libre. Pero mas mahal nilang ibibenta ang finished products sa atin. Parang sa Mindanao po, ang laki ng nakukuha ng national government sa ani ng Mindanao. Pero yung budget na binibigay nila sa kanila, ang liit-liit. Mahirap talaga ang buhay doon. Ay, napakahirap po. Sana, gamitin ng local government ang budget ng tama. Naisip ko, marami po akong magagawa eh. Kahit ito pong simpleng pagiging nurse ko, pag nagawa ko po ng tama, malaki po yung maitutulong nito sa mga tao. So, paano? Ikaw? Tuloy natin to? Eh, paano pag na-assign ka dito? Okay lang. Ikaw? Di mas masaya. Ayos na. Game! Anong ginawa ninyo? Flashback lang. Dinala ng mga Kastila yung papunta ka dyan. Sa pagka... Ay, saka, na-take to ako. Na-take to ako. Babatas na tulungang... sorry. I'm so sorry. Para mabaon natin sa paglalakbay. Ay, paglatikot ako. Shine. Wait lang po. Shiny na yung aking... Shine. Bakit po? Protection na rin. Protection na rin. Protection. Well.